Ako si Rodolfo Sonyo. Yung 1954 ko na tao. Tapos karon si 20 na yung sitinta na ako karong ning Marso 13. Dako nagdaamong problema ko apay suga kay sa kangit-ngit ag sa among mga pangabuyanan. Nagsamot na ka daghan among problema kay may kangit-ngit pag pangita pa sa among pagkaon. Mangit-ngit pag yung kung gabi Ako si Perche Ebel Llorente, 20 years old, nagpuyo sa Datalbulol, Sarangani Province. Kuan kay ma'am, lisod kaayo ma'am oy kay kanang ula mi suga, tapos mag-study amo ang anak dili ka ikakita sa iyang basahonon kay way suga. Dako kay tabang ang solar kay katong wala pa may solar, ngit-ngit kaayo karon nga naay solar, kuan nahayag na kaayo ang pananaw inig kagabi Dako ang katabang sa solar diri sa amuha kay kun wala ang solar ngit-ngit kaayo mong lugar. Nya ang solar magamit gabi na sa cellphone or sa radyo. Mabuntagan po siya kung magikan gabi, gikan alas 6, mapa kuan pasiga hangtod po mabuntag alas 6. Pasiga po. Dako siya gikatabang sa mo sa mga paninda kay hayag ayon ni. Dili na mingit-ngit. Ako po si Engineer Angelico Boy, sir. Isang area engineer ng Socoticoto at the same time ako po yung in charge ng PBM project. Itong IPO po ni Aminda po na 1577. Ang munisipyo po na beneficiary itong IPO is Glan Municipality. Ang 1577 po ay naka-scatter po siya sa 7 barangay ng Glan at saka mayroon pong 74 na sitio po na naka-benepisyo po ng IPO project ni Aminda po. Off-grid po yung mga areas po na kasi yun po ang main qualification ni PBM na dapat malayo talaga sa grid. Sa municipality ng Glan, mostly sa mga tao doon is farmers. Then ang mga karunang produkto po nila ay palay, mais, niyog, saging at iba pang mga mga root crops. Karamihan po sa mga beneficiary natin is ang lang nila is low energy demand lang po. So ilaw lang paggabi ang kailangan. So sa tingin ko naman sapat na yung PBM para maihatid natin ang ilaw sa kanila. 1:1. So 1,500 solar home system units means to say 1,500 din po na bahay ang nailawan natin. Nakakatulong talaga sa una-una sa lima aspito, una-una sa social po nila. Kasi pag gabi, hindi na pumapasok na kagad sa bahay. Ngayon, may ilaw na, nakakaroon sila ng socialization, nakakausap sila. Then, pangalawa po, sa economic naman po, yung iba, di ba, may mga tindahan. So, na-extend po yung transaction nila pag gabi. Then, sa naman po, sa health. So, dati kasi, yung gamit lang nila is lampara, yung usok na nasisingot ng mga bata. Yung nakakasira po yun sa nila kalusugan. Then, sa naman po, sa education, dati pag nag-aaral sila kung sa lampara kung saan ang ilaw, doon pumupat ang bata. Pag malakas ang hangin, napapatay yun. Ngayon sa PBM naman po, yung ilaw is steady na, so nakapag-aaral sila mabuti. At saka sa kalikasan naman po, sa environment, nakakatulong din po to kasi siya, hindi siya nag-i-emit ng carbon dioxide sa atmosphere. With regards to photovoltaic mainstreaming PBM,
funded by the European Union. Target market natin dito is to cater the off-grid consumers that are not within the reach Cotelco distribution line, for those who live in the far-flung areas. Mga PBM personnel natin, look for areas that don't have yung mga distribution line natin. Wala kaming tinitingnan na estado ng tao, no? Basta hindi pa maabot ng distribution line namin, ano talaga yung solar home system natin yung binibigay natin sa kanila. Naman yung ano din ng government natin sa renewable energy, malaking tulong na rin ito sa mga kababayan natin doon, lalo na sa mga remote areas na talagang hindi maabutan ng yung sa mga off-grid natin, talagang hindi maabutan ng distribution line natin. At least man lang ma-uplift yung pamumuhay nila doon, mag-iba yung at least makita nila na nakita na rin tayo ng gobyerno dito, mapailawan sila kahit man lang sa solar home system, talagang malaking tulong yun sa kanila. Sitio Tibok, Barangay Bacong, Municipality of Tulunan. Yung Sitio Tibok, ma'am, nasa mga 70 beneficiaries po. Source of living nila dito, ma'am, is farming. Nagtatanim ng mais, nag-harvest ng niyog, nagtatanim ng abaka. Yes, ma'am, kasi ma'am, yung pag-survey namin last time yung nag-visit kami dito is qualified talaga sila as off-grid na beneficiary ng solar. So, nung makikita natin, medyo malayo talaga yung main line natin papuntang Sitio Tibok. So, kaya sila nakatanggap isa sila sa mga beneficiary nung solar ng NEA. Funding from project from EU, malaki yung naitulong, ma'am, with regards sa pamumuhay nila. Medyo nag-improve yung pamumuhay nila kasi nga makagamit na sila ng mga cellphone. Tapos kung gabi, makapag-aral na yung mga anak nila. Medyo sumaya din buhay nila pag gabi na. Based sa aming inspection po, ma'am, sa coverage area ng Cotelco is meron po talagang marami pang underserved na mga sitios. Kasi nga itong sitios kasi dumadami. Sa ngayon pa lang sa project namin yung solar home system namin is in total nasa 10,861, pero hindi pa lahat yun nabigyan. So kung may project talaga kung bibigyan pa tayo ng fundings, mas maganda, mas marami pa tayong mapuntahang mga sitios para nga sumaya din yung buhay nila. Para dito sa taga Sitio Tibok, kasi alam na din nila yon, responsibility nila ng alagaan yung solar home system natin kasi nga para sa kanila ito. Thank you, NEA, kasi nga napili kami sa beneficiary nung solar home system for the second time. Mas marami kaming napailawan, mas maraming sumaya, mas maraming gumanda yung buhay.